fortune each day and each night. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga kapatid nating mga Muslim at magandang umaga sa mga kapatid natin na hindi pa mga Muslim. Through darkness and through light, cry it out to the world. Spread the word. Spread the word. Mga kapatid, ay ngayong umagang ito, ngayong buwan ng Abril 15, 2022, sa araw ng Friday, ay pag-usapan po natin itong totoo ba na si Jesus ang magbayad ng kasalanan ng tao ayon sa batas ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, nais natin na bakit ito yung pag-uusapan natin? Sapagkat ngayong araw na ito, sa mga kapatid nating mga Christian, ito yung paniniwala nila na si Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang kasalanan ng tao. Kaya, yun ay pag-uusapan natin ngayon sa maikling oras upang malaman natin kung ano ang katotohanan ayon sa sinasabi at tinuturo at batas ng Diyos sa loob ng kanilang paniniwala, itong Biblia. Kaya ngayon mga kapatid, ayon sa nakasulat sa loob ng kanilang Biblia na sinabi mismo ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ganito po yung pagkasabi mga kapatid. Ayon po sa nakasulat sa kanilang Biblia sa Mateo 5, versikulo 17. Ganito po yung nakasulat mga kapatid. Sabi ni Jesus, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin ang kautusan ng Diyos. Ngayon mga kapatid, itong umagang ito, nais nating linawin ang katotohanan patungkol sa mga sinasabi ni Jesucristo o kung bakit ganito yung paniniwala ng mga kapatid nating mga Kristiyano ngayon. Spread the word of man. Spread the word of Islam. So mga kapatid kong mga Christian, hindi porkit ito yung naging tapiko natin, ay sinisira namin yung paniniwala ninyo. Nais lang namin o nais ko lamang ihatid sa inyo ang katotohanan dahil maraming mangangaral sa paniniwalang Kristyanismo na hindi nila itinuturo kung ano yung katotohanan sa loob ng Biblia ayon sa batas ng Diyos. Every difficulty faced in our life makes us realize that it's just part of Allah's plan. Feeling stronger, we take it in our stride. He will always favor the patient one while we spread the word of Islam. Ngayon po mga kapatid, sa batas ng Diyos na sinabi ng Diyos sa loob ng inyong Biblia,
Ayon naman sa nakasulat sa loob ng inyong Biblia, sa libro ni Ezekiel, chapter 18, verse 20. Ganito po yung pagkasabi ng Diyos. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Kaya ngayon mga kapatid, ito pala ang batas ng Diyos. Ito pala ang katotohanan na nais iparating ni Jesucristo nung sinabi niya sa loob ng Biblia na huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, upang ganapin. Kaya mga kapatid, ano bang kasalanan ni Jesucristo upang sabihin natin o ipagpilitan natin na ang kasalanan ng tao sa sanlibutan ay aakuin ni Jesucristo upang ipapatay o magpakamatay siya dito sa mundo upang iligtas ang kasalanan ng tao. Ano ba yung naging kasalanan ni Jesucristo? Bakit siya ang paparusahan? Kung tayo man ay nagkasala, ayon sa batas ng Diyos, kung sino man ang nagkasala, siya lamang ang magbabayad o parusahan sa kanyang mga nagawang kasalanan. Yun po ang katotohanan. Kaya po napakalinaw po ayon sa batas ng Biblia, ayon sa batas ng Diyos na nakasulat sa loob ng Biblia, kung sino ang nagkasala, yun lang ang paparusahan ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, kahit sa atin dito sa Pagadian o dito sa Pilipinas, hindi ang isang tao ang nagkasala, iba yung tao ang magbabayad sa kasalanan ng tao. Mga kapatid, alam naman natin na ang katotohanan ayon sa sinasabi at batas ng Diyos sa loob ng inyong Biblia, na kung sino man ang nagkasala, siya lamang ang paparusahan ng Diyos. Bakit ngayon mga kapatid? Ano bang kasalanan ni Jesucristo? Ano bang kasalanan ni Jesus Christ upang siya yung gusto nating ibayubay sa cross? Bakit gusto natin na siya ang maipako sa cross? Ano bang kasalanan ni Jesus Christ? Na alam naman natin na si Jesus ay kailanman ay hindi nakagawa ng kasalanan. At si Jesus ay napagkamabuting tao sapagkat siya ay isang sugo ng Diyos. Every sigh said goodbye, every tear from my eye, every yes, every no, every high, every low. Kaya po ngayon mga kapatid, sa lahat po ng mga kapatid nating mga Christian ngayon, sana po ay kung tayo ay nagmahal man lamang ni Jesucristo, bakit hindi natin sundin si Jesucristo? Alam niyo ba ang katotohanan sa loob ng pananampalatayang Kristyanismo? Dahil sa awa ng Diyos sa mga pangyayari sa Israel, ay ipinadala niya ang kanyang propeta upang iparating ang salita niya. Sinugo niya si Jesucristo hindi sa buong sanlibutan. Kailanman ay hindi tayo kasali. Kailanman ay hindi tayo kasali
kung saan si Jesucristo ay ipinadala. Sapagkat malinaw po na sinasabi sa loob ng inyong Biblia sa Mateo 15, versikulo 24, na ang sabi ni Jesus Christ, basahin po natin kung ano at kung paano ibinigkas at sinabi ni Jesucristo. Tingnan po natin ang Mateo 15, verse 24. Mateo 15. Tingnan ninyo mga kapatid. Sabi dito, sa loob ng inyong pananampalataya. At sumagot si Jesus, ako'y ipinadala lamang sa mga nawalang tupa sa banay ng Israel. Napaka-eksklusibo kung saan si Jesucristo ay ipinadala ng Diyos. Siya ay ipinadala lamang sa mga tupang nawaglit sa banay ng Israel. Yun po ang katotohanan. Yun po ang katotohanan kung bakit ipinarating ni Jesucristo ayon sa sinasabi sa loob ng inyong Biblia na huwag ninyong isiping ako'y naparito. Yun ay sinasabi niya doon sa lugar mismo kung saan siya ay ipinadala. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Sapagkat ang katotohanan, sabi mismo sa loob ng inyong Biblia, sa Juan 8, versikulo 32, ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa inyo. Kaya nais nating iparating kung ano ang katotohanan. Kung bakit ano bang kasalanan ni Jesucristo, bakit siya ang nais nating ipako o nais mamatay sa mga kasalanan ating ginawa. Ngayon mga kapatid, napakalinaw po. Lahat po tayo ay mayroong sariling kaisipan. Kung sakali ako ang nagkasala, kaya nyo ba na akuhin yung aking kasalanan upang kayo ay maparusahan? Injustice po yun, mga kapatid. Ganun po, sapagkat ang salita ng Diyos o ang batas ng Diyos, ang Diyos kasi na pinaniwalaan natin na siya makapagliligtas sa atin, malinaw po yun, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi po siya injustice. Bakit? Kung kaligtasan lang ba ang nais natin, bakit hindi natin tanungin ang Diyos? Tingnan ninyo ano sabi ng Diyos sa Biblia, sa Isaiah 1, versikulo 18. Pumarito kayo at pag-usapan natin kung gaano man kaitim o kapula ang iyong mga kasalanan. Ito'y aking paputiin sama ng isang balahibo ng tupa o isang niebe. Kaya mga kapatid, malinaw. Kung kaligtasan lang ang nais natin, ang Diyos mismo ang nagsabi. Lumapit tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tawad. Makipag-usap tayo sa Kanya. Hindi na kailangan na ang kasalanan natin, si Jesus pa mismo ang magbayad upang mamatay. Sapagkat malinaw naman na sinabi sa loob ng inyong Biblia na si Jesus, kung siya ay nanalangin sa Diyos upang iligtas sa kamatayan at ang Diyos mismo ang nagsabi, siya ay aking dininig. Malinaw po yun, mga kapatid, sapagkat yun po ang katotohanan. Huwag po sana nating ilagay sa ating kaisipan na kung ano man yung ating kasalanang nagawa, ay iba ang magbayad. Mga kapatid, kahit sino, kung ikaw ngayon, lalaki na may asawa, kung ikaw lalaki ang nagkasala, papayag kaya yung asawa mo na akuin yung kasalanan at siya yung magpakulong? Malabo po yun, mga kapatid. Kung sakali ikaw na lalaki at may kapatid kang lalaki, ikaw yung nagkasala, aakuhin kaya ng kapatid mo yung kasalanang nagawa mo?
upang siya ang magdusa sa loob ng kulungan? Mga kapatid, nais po natin, gisingin ang inyong mga kaisipan sa katotohanang nais na iparating at ipinaabot ni Jesucristo sa loob ng pananampalataya ninyo. Nasabi ni Jesus, uulitin ko po, huwag ninyong isipin, sabi ni Jesus, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ganapin ang salita at utos ng Diyos, yung batas ng Diyos. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaya po, kahit na kami ay Muslim, nais lang naming iparating sa inyo sapagkat hindi lahat ng mga kapatid nating mga Kristiyano na mga ngaral ay ipinangaral nila ang katotohanan ayon sa loob ng inyong pananampalataya. Mga kapatid, kahit dito sa Pagadian City, lahat ng mga pastor, mga leader ngayon, puntahan ninyo. Ipakita niyo itong video na ito. Itong live na ito, ipakita ninyo. Iwan ko lang kung ano yung masasabi ng mga leader ninyo. Iwan ko lang kung paano naman i-fabricate o gawin na naman, gumawa na naman ng palusot itong mga leader ninyo. Subukan ninyo. Iparating ninyo mga kapatid. Iparating ninyo ito. Tingnan natin kung magsasabi ba ang Diyos sa inyo na sabihin ng mga pastor ninyo, dapat talaga mamatay o dapat talagang maipako si Jesus. Dahil kung hindi siya mapako at hindi siya mamatay sa ating paniniwalang Kristyanismo, wala tayong kaligtasan. Sigurado iyon ang sasabihin ng pastor ninyo o yung leader ninyo. Dahil ipinipilit nila na mamatay at maipako si Jesus. Dahil yun na lamang ang natitirang kaligtasan sa kanilang paniniwala. Spread the word of man. Spread the word of Islam. Paano ngayon kung si Jesus ay hindi namatay at hindi naipako? Nagkaroon kaya kayo ng kaligtasan? Ayon sa mga tinuturo ng mga leader ninyo, ng mga pastor ninyo, mga kapatid, wala pong kaligtasan. Kung yun man lamang ang katuruan na itinuturo ng mga leader ninyo, walang kaligtasan. Bakit? Si Jesus ay hindi naipako at hindi namatay. Ayon mismo sa loob ng inyong Biblia. Ganun po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nais namin, bakit ang mga Muslim pa? Ang mga Muslim pa na siya ang gamit ay ang Quran. Bakit ang mga Muslim pa ang nagsasabi ng katotohanan? Bakit ang mga Muslim pa ang nagtuturo kung ano ang tunay na katuruan ayon sa sinasabi ng Diyos sa loob ng inyong Biblia? Bakit hindi yung mga pastor, hindi inyong mga leader ninyo sa Kristyanismo ang maglalahad ng katotohanan na si Jesus ay hindi namatay at hindi naipako upang pagbayaran ang kasalanan ng ginawa natin o ginawa ng ating mga ninuno? Dahil yun ang inyong paniniwala. Bakit si Jesus pa ang kailangan magbayad? Malinaw na sinabi naman sa loob ng inyong Biblia, mismo ang batas ng Diyos. Mismo ang Diyos yung nangaral, mismo ang Diyos yung nagsabi sa salita o mga batas na ipinarating niya sa mga propeta. Ayon dito sa loob ng inyong Biblia, uulitin ko po. Ezekiel 18, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkasala, mamamatay. Yan ang kasalanan ni Jesus. Bakit siya yung mamatay o ipapatay ninyo? Ang anak ay hindi nagdadanas ng kasalanan ng ama. O magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak, ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya,
at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Malinaw po yun. Sino man yung nagkasala, siya yung paparusahan at siya yung magbayad. Hindi yung tao na ipinapako at yung tao na ipinapako ninyo sa cross. Yung taong walang kasalanan na nilagyan nyo ng kasalanan, injustice po yun. Sana po ay maunawaan natin ang katotohanan. Sana po ay matanggap natin ang katotohanan na si Jesus ay naparito. Hindi upang, ano? Ano po yung sabi ni Jesus? Lilinawin po natin. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Kaya mga kapatid, sana maintindihan ninyo. Sana maunawaan ninyo ang katotohanan. Ngayon na lang kapatid, kasi magsambahayang na kami. Gawa tayo ng ibang live pagkatapos nito. At bago niyan, sa lahat ng mga kapatid nating Christian na nakapanood nito, magandang umaga sa inyo. At sa lahat din ng mga kapatid kong Muslim, salam sa pamilya ni Ustaz Abdul Hamid Fernandez. Sa buong mong pamilya, Assalamualaikum Ustaz, at saka kang Ustaz Muhammad Ibrahim Ulagno, sa lahat ng iyong pamilya, Assalamualaikum. At sa lahat din ng pamilya ni Muhammad Jafar Ibanez, Assalamualaikum. At sa pamilya naman ni Ustaz Abdul Jalil Pamaran, Assalamualaikum. Sa lahat po sa iyong pamilya. At sa kapatid naman natin si Ustaz Jainal Abidin Lapasaran, Assalamualaikum sa iyo, Sheikh. At sa lahat ng mga kapatid nating Muslim, hindi lang dito sa Pagadian o sa lahat ng nakikinig ngayon, sa lahat ng Muslim, Happy Ramadan. Shukran, wassalamualaikum. Ito yung kapatid niyo, si Brother Abdullah Asaraji Yasin, magsasabi sa inyo, shukran, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh, fortunate one, paradise must be won. Paradise must be won each day and each night, through darkness and through light. Cry it out to the world, spread the word. Spread the word. Spread the word, oh man. Spread the word of Islam.